Isang linggo ng photo ops, pagdadaldal ng media at mabibigat na realidad. Si punong Ministro Netanyahu ay nagpunta sa Washington para sa kanyang ikapitong biyaheng nagtatala ng record at ikawalong pagkikita kay Pangulong Trump. Nagkaroon ng mga handshake para sa litrato habang lihim ang mga pagpupulong. Konti lang ang pakikisalamuha sa mga reporter at limitado ang media spectacle sa Oval Office. Mas kaunti ang alam natin kaysa hindi natin alam. Dahil dito, puro hata-haka na lang mula sa mainstream media na ipinapakita nilang parang totoo, batay lang sa kanilang imahinasyon na naglalaman ng mga dati ng pagkiling ng mga komentarista at mamamahayag. Sa lahat ng inuulat ng mga walang kwentang komentaristang ito lang ang isinasaalang-alang ko. Punong Ministro Netanyahu na nagsabi, isa ito sa pinakamagandang pag-uusap ko kasama ang Pangulo ng Estados Unidos. Maganda yon. Isa yon sa pinakamagagandang pagpupulong na nagkaroon kami. At palagi, alam mo, palagi kong ayaw bigyan ng mga kritiko na pilit naghahanap, alam mo, ng bitak sa alyansa natin. At natuklasan nila, tulad ngayon, ay isang pader na yari sa granite. Alam mo na. Para sa akin, itong dalawang pahayag ang pinakamalinaw na palatandaan ng tunay na nangyayari. Iniulat ng isang opisyal ng Israel sa Washington na hindi hiningi ni Trump ang pag-atras ng Israel mula sa alinmang sektor sa kanilang pulong. Isang mataas na opisyal na pamilyar sa pagpupulong ang nagdadag. Ang ugnayan ng Estados Unidos at Israel ay mas matatag kaysa dati. Matagal nang nasanay ang media sa mga lider at politiko ng kanluran na sumisipsip sa kanila at sinusubukang palugdan sila at agad humihingi ng sagot. Hindi ganun kumilos sina Trump at Bibi. Ginagamit nila ang media, sinusulit at niloloko sila ni Trump. Mas mabuting maghintay at obserbahan ang mangyayari. Dito makikita ang mabibigat na realidad. Habang nagpupulong ang alyado sa DC, nagpadala ng sariling mensahe ang Iran. Kasabay ng anunsyo ng pampulitikang dialogo, muling inatake ng Iran mga target ng Amerika sa Jordan noong Martes ng gabi. Kaya naman nakatuon ang Washington mismo sa gustong pagtuunan ng Tehran sa Straits of Hormuz at sa epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya. Hinihila ng mga Iranian ang mga Amerikano sa mabatong landas ng pagpapatagal at pag-ubos ng lakas, pareho sa totoong labanan at negosasyon. Naniniwala ang mga Iranian na niloloko nila ang Estados Unidos tulad ng ginawa ng mga Ukrainian sa isa pang superpower sa Russia. Naglunsad ang Tehran ng koordinadong pag-atake gamit ang mga missile balistiko na direktang tumarget sa mga puwersa ng US at sa isang base panghimpapawid sa Jordan. Kung may umaasa pang gumagana ang balangkas ng Washington at mga kasunduang de-escalation, ang ataking ito ay matinding sampal ng realidad sa kanila. Nagpahayag ang Tehran na hindi lang nabigo ang kasunduan, kundi sinisira pa nila ito. Bakit lagi naloloko ang kanluran sa parehong bitag? Oded Elam, dating pinuno ng Division Laban sa Terorismo sa Mossad at nangayo'y mananaliksik sa Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, pinaliwanag na ang malaking pagkakamali ng Estados Unidos ay ang pag-aakalang pareho ang pananaw ng Iran at kanluran sa negosasyon. Ayon sa kanya, ang pangunahing issue ay magkaibang laro ang nilalaro ng Washington at Tehran. Itinuturing ng Estados Unidos na daan ang negosasyon para sa kasunduan at ang kasunduan ang finish line. Gusto ng Amerikano ng pinal na resolusyon habang para sa Iran, ang negosasyon ay paraan lang para ipagpatuloy ang labanan. Pansamantala lang ang kasunduan, layunin nila ay makakuha ng estratehikong kalamangan. Sinabi ni Elam na ito ay lubang epektibong diplomatikong taktika na ginagamit ng Tehran sa mahigit 40 taon. Kapag may Iranyanong diplomat na nagsasabing gusto nila ng kompromiso, madalas itong may kasunod na babala tungkol sa mga matitigas ang paninindigan sa loob ng bansa, gaya ng RIGC o kataas-taasang pinuno. Sabi ni Elam, hindi ito nakalulungkot na komplikasyong pampulitika para sa Tehran, kundi sadyang estratehiya nila sa negosasyon. Idinisenyo ito para makakuha ng tuloy-tuloy na konsesyon, pag-alis ng parusa, at simbolikong kilos mula sa Washington na takot sa paglala ng sitwasyon at ayaw ng hindi tiyap na bagay. Sa kabila ng pressure sa ekonomiya at diplomasya, sinabi ni Elam na hindi nararamdaman ng Tehran ang pagkatalo. Ang palod na naratibo ng rehimen ay tungkol sa lubos na katatagan. Pagkatapos ng maingat na planadong libing ni kataas-taasang pinuno Khamenei noong isang linggo, lalong tumibay ang kumpiyansa ng mga totoong sentro ng kapangyarihan ng rehimen gaya ng RIGC. Itinuturing ng Tehran na isang psikolohikal na tagumpay ang paulit-ulit na pagbalik ng pandaigdigang superpower sa negosasyon. Samantala, binatikos ni Elam ang Amerika dahil mas pinipili nitong pigilan kaysa ipakita ang determinasyon.
Itinuro niya ang libu-libong US Marines na naghihintay sa mga assault ship gaya ng USS Boxer at USS Tripoli. Larawan ito ng napakalaking kakayahang militar na hindi pa nauuwi sa mapagpasang estratehikong pagkilos. Ayon sa kanya, tila pinamamahalaan lang ng Estados Unidos ang krisis at sumasabay sa takbo ng Tehran sa halip na ito ang magtakda ng mga patakaran ng laro. Wala pa ring operasyonal na plano ang Pentagon na ibinigay kay Pangulong Trump para sa seguridad ng Strait of Hormuz. Mababa pa rin ang kagustuhan ng administrasyon para sa tuloy-tuloy na kampanyang militar. Ano ngayon ang alternatibo? Ipinunto ni Elam na may kapangyarihang militar ang US para magpatao ng napakatinding pressure na hindi kailangan ng magastos na paglusob sa lupa. Pwedeng magpatupad ang Washington ng komprehensibong blokadang pandagat gamit ang mga minang pandagat at submarino para puntiryahin ang mga pagunahing ugat ng ekonomiya ng Iran. Gayunpaman, ang pagpapatupad nito ay mga nailangan ng malaking pasensya, tibay sa politika at pagtanggap sa gastos ng ganting salakay. Mga katangian ayon kay Elam na kulang sa sunod-sunod na administrasyon ng US. Sa uli, nagtatapos si Elam sa pagsasabing na kung may Academy Awards para sa negosasyon, siguradong punong-puno ng Oscar ang mga diplomat ng Iran. Bawat round ay pareho ng script at paulit-ulit na bumibili ng tiket ang Washington sa parehong palabas. Laging may bagong panukala ang mga Amerikano, samantalang pasensya naman ang dala ng mga Iranian. At sa huli, ang pasensya ang magwawagi. May pag-asa ako dahil sa tingin ko may taglay ang administrasyong ito na kulang sa karamihan ng pamahalaan sa kanluran. Ang ideological na sandigan, ang Judeo-Kristyanong pagpapahalaga na humubog sa kanluraning sibilisasyon. Ang tamang pagtugon sa Iran ay kailangan ng malinaw na moral na paninindigan. Ang tapang na tawagin ang kasamaan sa tunay nitong pangalan at tanggihan ang diplomatikong paligoy-ligoy. Tandaan natin, ang kapayapaan ay hindi lang kawalan ng bigmaan, kundi pagkakaroon din ng katarungan. Ibig sabihin nito ay ipagtanggol ang inosente laban sa paniniil. Ito ay isang moral na tungkulin at hindi dapat maging pangunahing batayan ang usaping pinansyal. Ibig sabihin nito, dapat lapitan ito ng maingat at sistematiko para buwagin ang mga banta ng Iran sa mga pagsisikap sa Gulpo at laban na sa Strait of Hormuz para sa katatagan ng pandaigdigang ekonomiya. Ito ay habang nauunawaan na ang leader ng kanluraning sibilisasyon ay dapat magpakita ng ganap na lakas upang maunawaan ng mga kaaway ng sangkatauhan na imposibleng maisa katuparan ang kanilang mga panatikong ambisyon. Kung di magbabalik ang kanluran sa kanilang paninindigan, patuloy silang mapag-iiwanan ng mga talagang may ganoong mga paninindigan. Hindi tayo mananalo sa labanan ng sibilisasyon kung puro kita at pinansyal lang ang iniintindi. Dito sa Israel, natutunan namin ito sa mahirap at masakit na paraan. Ito ay isang labanan ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang kahulugan nito ay ayon sa mga Judeo-Kristyanong pagpapahalaga ng kanluraning sibilisasyon. At hindi ang propaganda na ipinapasa sa atin ng media at mga social media platform na nagbula sa Marxismo na yon ay nakipag-alyansa na sa Islam. Umasa kami na di makakalimot ang Estados Unidos na ito ang huli at pinakamabuting pag-asa ng sangkatauhan. Ang pagtingin lang sa iba pang mga pangyayari noong nakaraang linggo ay nagpapalinaw sa sinasabi ko. Ang kalihim general ng United Nations, Antonio Guterres, ay bumisita sa Syria at sinabi na ang United Nations ay umaasa na makipagtulungan sa Syria sa lahat ng larangan at sa pandaigdigang komunidad upang suportahan ang kinabukasan at kasaganaan nito. Maganda nga, pero hindi niya nabanggit ang malawakang pagpatay at kalupitan ni Jolani. Gayunpaman, iginit niyang ang Golan Heights ay teritoryo ng Syria at naminindigan ang UN para sa seguridad, kalayaan at soberanya nito. Ang paglabag sa soberanya ng Syria at integridad ng teritoryo nito ay hindi katanggap-tanggap at dapat itigil. Mariin kong kinokondena ang patuloy na paglabag ng Israel sa kasunduan sa paghihiwalay ng mga puwersa noong 1974. Hindi pa binabanggit ang katotohanan ang Golan Heights ay teritoryo mismo ng Syria. Layunin ng UN ang mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan at seguridad, itaguyod ang kooperasyon ng mga bansa at tugunan ng mga issue tulad ng karapatang pantao at krisis na makatao. Pero sa kanya at sa organisasyong yon, wala nun pag-asa. Sa iba pang mga larangan na hinaharap natin, may mga nangyari ngayong linggo kung gusto mong tawagin ganoon. Sinusubok ng Israel at Lebanon ang kapasidad ng gobyerno ng Lebanon na pigilan at tanggalan ng armas ang Hezbollah. May pag-asa ang Lebanon na mabawi ang kontrol sa teritoryo nito at alisin ang banta ng proxy ng Iran sa hilaga ng Israel. Sa ngayon, nagkaroon ito ng kaanting problema. Tumanggi ang Hezbollah magdisarma.
Gaya ng sinabi ng kilalang Amerikanong pilosopo na si Gomer Pyle, napakatumpak, sorpresa, sorpresa, sorpresa. Kagaya rin ito ng nangyayari sa Gaza. Bago pumunta sa Estados Unidos, pinakumpirma ni Netanyahu sa gobyerno ang suporta sa 20 puntong plano ni Trump para sa pagpapanumbalik ng Gaza at pagbibiday ng go signal sa International Stabilization Force, ISF, upang simulan ang pagkuha ng mga lugar na nasa ilalim ng kontrol ng Hamas. Tinatayang 200 katao mula Uganda at Morocco, mga bansang may magalan na ugnayan sa Israel, ang inaasahan darating di gaya ng mga anti-Israel. Mga bansang sumusuporta sa Hamas, gaya ng Qatar at Turkey na tinanggihan ng Israel na sumali sa misyon. Kahit ganoon, bawat pagpasok ay kailangan ng personal na pag-aproba mula kina punong ministro Netanyahu, ministro ng Depensa at ministro ng Ugnayan Panlabas ng Israel. Israel ang pumipili kung anong bansa ang pwedeng magpadala ng tropa. Si Avi Abelo, tagapagtatag ng pulseofisrael.com at kaibigan ko, ay sumulat ng mahalagang artikulo. Ipinaliwanag niya na iginigit ng Israel na panatilihin ng IDF ang 70% ng Gaza na malinis sa mga jihadistang taga-Gaza. Ibig sabihin, sa lahat ng lugar sa loob ng dilaw na linya. Ayon sa kasunduan ni Trump, walang pag-atras hanggat hindi tuluyang nadidesarmahan ang Hamas at nadedemilitarisa ang Gaza na sabi ni Avi at sang-ayon ako ay imposibleng mangyari. Nagtataka si Avi kung paano makakapasok ang 200 sundalong Ugandan at Moroccan sa teritoryong kontrolado ng Hamas at paano nila didisarmahan ang henosidal na jihadistang hukbo na may lagusan, rocket at kultong ideolohiya ng kamatayan at paano pa silang makaliligtas. Ano ba naman, sabi niya. Sa palagay mo ba, ibibigay ng Hamas ng magalan ang mga armas nila sa 200 sundalo mula Uganda at Morocco? Sa tingin mo, mabubuhay pa ng 5 minuto ang mga sundalong yon kung susubukan nilang kunin ang mga RPG sa mga taong pumatay, gumahasa at nagsunog sa pamilya natin? Hindi yon mangyayari. At kahit na sa isang himala, nagawa nilang makapasok at hindi sila pinatay. Malinaw na sinabi ng Israel na walang muling pagtatayo ng Gaza hanggat hindi tuluyan na didisarmahan ang Hamas. Hindi kayang tuparin ng internasyonal na puwersa ang kondisyon iyon. Ang tanging puwersa sa mundo na tunay na makakatapos sa trabaho ng pagdidisarma sa Hamas ay ang Israel at ang IDF. Sabi ni Avi, ang desisyon ay tungkol sa paggawa ni Netanyahu ng kailangang gawin ng isang punong ministro matapos humiling na isang pampulitikang kilos ang presidenteng nakapagpauwi sa mga bihag. Napilit ni Trump ang Turkey at Qatar na pilitin ang Hamas na palayain lahat ng ating mga tao mula Gaza, buhay man o patay. Kapalit ito, sumasama ang Israel sa palabas ng internasyonal na puwersa na hindi naman talaga didisarmahan ang jihadist na namumuno pa rin sa 30% ng Gaza. Ayon kay Avi, si Netanyahu ang namahala sa ugnayan sa Amerikanong presidente na nagpalaya sa ating mga bihag. Tama rin, politika lang yan, sabi niya. Huwag niyong insultuhin ang aming katalinuhan sa pagpapanggap na ito ay malaking pagsuko ng teritoryong Israeli sa internasyonal na puwersang magpapalipat ng taga-Gaza. Hindi ito ganoon. Maingat itong milimitahan at kontrolado ng Israel at malamang hindi man tagumpay. At idadagdag ko pa, halos kapareho ng ginagawa ngayon ng Estados Unidos sa Iran. Pagdating sa Gaza, kung meron tayong lingguang bahagi ng magagandang balita, bagay ito dahil dumarating ang balita ng tatluhan. Ako lang naman ang gumagawa noon pero kung meron man, swak na swak ito dahil 10 beses pa. Naalala mo ba ang video ng pagpapalaya kay Agamberger, bihag na Israeli? Lahat ng miyembro ng Hamas na nakita mong pinalaya ang babae ay napatumba ng espesyal na unit ng Israel na Nili. Sila ay sangkot sa pagdukot at pagbibihag sa kanya. At lahat sila ay patay na, isa-isa, isa-isa. Para lang ipaalala mga galit sa amin, kami, mga Hudyo, ang may kontrol sa mundo at alam namin kung nasaan kayo. TikTok. Tulad ng nakaraang Sabado, nang bigla na lang, inatake ng Ukraine sa dagat Caspian ang barkong Iranian na may dalang drone parts ayon sa ulat. UAVs, papuntang Rusya. Paano nila nalaman? Baka sinabi ni Ahmed ibn Ahmadinejad. Alam mo ba kung sino ang hindi magbabalita tungkol dyan at sa iba pang pangyayari sa Gaza? Itong mga terorista, paulit-ulit tayong niloko ng media at mga organisasyon na nagsabing inosenteng mamamahayag daw ang mga ito. Ang kumbinyente naman. Katulad ng mamamahayag na ito na nagpapakita ng galing sa pamamahayag, si Ahmad Shah ng Al Jazeera ang cameraman na dating sniper sa isang piling unit militar ng Hamas. Ito ro ang mga kailangan para maging mamamahayag sa Qatar News Agency.
Hindi na siya nagtatrabaho sa kanila, hindi dahil tama ang ginawa nila, kundi dahil tayo ang gumawa ng tama. Magpaala ka na sa maliit mong kaibigan, Al Jazeera. Ngayon, kapag nagsasagawa ang Hamas at Islamic Jihad ng mga seremonya para parangalan sila, nararamdaman ng mga media organization at pro-media outlet na kailangan nilang maging tapat kahit minsan. Alam mo ba kung bakit lumabas ang mga anunsyo? Dahil ang mga pamilyang taga-Gaza, ang nagpumilit na i-anunsyo ito dahil may pera nakasangkot dito. Kapag mamamahayag ka at napatay habang nagtatrabaho, walang perang matatanggap para doon. Kung miyembro ka ng Hamas at napatay sa tungkulin, may matatanggap na kabayaran ang pamilya mo. Kaya nagpumilit silang ipaanunsyo ito ngayon, kahit halos 2 taon na ang lumipas bago ito isiniwalat. Huwag mong sabihing hindi alam ito ng media, dahil mahigit 20 taon na ang nakaraan. Kami sa Israel ay nagbigay sa kanila ng impormasyon at intelihensya upang ipakita na kanilang mga tao ay pinipilit mantrabaho para sa mga teroristang organisasyon. Tuturin ito para sa mga soccer player at referee na inaakusahan tayong pumatay. Paulit-ulit na humiling ang mga pamilya na makilala sila at lumabas ang katotohanan. Sila ay mga terorista. Tulad ng inilabas ng IDF sa kanilang ulat, ang mga individual na ito ay hindi tinarget dahil sa kanilang mga sibilyang propesyon, kundi dahil sa kanilang mga operasyonal na papel sa loob ng mga armadong sanggay ng Hamas at Islamic Jihad. Ginamit nila ang sibilyan nilang propesyon para pagtakpan ang mga gawain nila sa militar. Ang mga pag-atake ng IDF ay laban sa mga lehitimong target militar. Ang sibilyang trabaho ng operatiba ng militar ay hindi protektado laban sa lehitimong pag-atake ayon sa internasyonal na batas. Hindi rin ito binibigyan ng karapatan ng media at miyembro na magsinungaling at linlangin ang publiko para sa sarili nilang pampulitikang kagustuhan. Tandaan, ang sinumang gumagawa ng panlilinlang ay hindi mananatili sa aking tahanan. Ang sinungaling ay hindi magpapatuloy sa harap ng aking mga mata. Awit 101, Kabanata 101, Talatang 7. Ako si Daniel Seaman. Salamat sa pagsama sa Straight Up mula sa JNS TV Studio sa Jerusalem, Israel. Shabbat Shalom, makita tayo ulit sa susunod na linggo.